foil dahil ibabalot natin to siya guys. At bukas natin to lutuin. So ayan, nilagay ko lang guys siya. Ibalot natin siya guys. So dito ang sabaw niya guys lumabas ulit. So ibalik lang natin para ma-marinate siya. Welcome back sa ating channel. So for today's vlog, mag-aasikaso ako ng ating lulutuin para bukas. I-prepare ko na guys at saka i-marinate ko ang dapat i-marinate. Sabi kasi ng amo ko, magluluto ako ng kung anong gusto ko daw para may kainin kami sa New Year's Eve. Pero syempre hindi naaabot ng Eve kasi dinner namin to. Bukas dinner namin. So ito ang gagawin ko guys. Kasi favorite nila ang lumpia. So ayun ang lulutuin ko. Tapos maglilitsyon manok ako ulit. Then meron tayong lulutuin pa yung matamis. Kutsinta at saka ito guys, yung gagawin ko is leche flan. So magluluto ako ng leche flan, kutsinta, lumpia, tsaka lechon manok. Tapos yung isang buong isda na steam. And then soup. And then bihon. So bihon at tsaka may isa pa, nakalimutan ko ang isang pinapaluto ng amo ko, yung vegetables pala guys. So dahil naka-broccoli na kami, ang gagawin ko is yung kailan lang, yung igisa mo lang yung kailan na yun, yung mga dahon-dahon. Igisa mo lang sa oyster sauce. So kasi hindi naman ako kumakain yun. So sila lang ang paglulutuan ko. And then on the dinner time namin yan kakainin. Kasi dinner or lunch. Di lang ako sure guys kasi ang amo ko baka bukas pupuntahan siya dito ng anak niya. Kukunin siya kasi di ako sure kung lunch or dinner. Pero pag lunch sila aalis, so hindi ako magluluto. Ang lulutuin ko for dinner. Pero kung dinner sila aalis sa lunch. So ngayon guys, ang gagawin natin, maghihiwa tayo ng para sa ating Shanghai, ating lumpia. Isalin na rin natin yung ating yung ating sibuyas at ito yung ilalagay sa ating manok. So matigas pa yung manok natin. So mamaya na ito gagawin. Ito muna guys para matansya ko guys kung gaano karaming gagawin ko.
Itong malala, masakit sa mata ang sibuyas. Okay lang yan guys, kahit malalaki. Ano naman natin yan. Igisa at ibalot. Gawin natin pa ito. So, ayan ang ating panggisa. Lagay natin ito dito. Kasi masakit sa mata. Ang sibuyas, mapapa-aray ka sa sakit. Charot na. Next, ito ang ating bawang. So, ang natira ito guys, lagay natin yan sa manok. So, lagay natin dito. Isahin na lang natin, ganun din naman igigisa yan. And then, ito yung ating minced pork. So, lagay natin dito siya guys. Ang gagawin natin is kalahati nito or tingnan natin kung marami ang kalahati or ang so medyo makonti lang siya guys. So iubos na lang natin ito. 500 grams lang naman to siya. So ito na siya oh. Pigaan ko muna guys kasi nagtubig siya dahil frozen. So ayan guys, magigisa na tayo ng ating gisa tayo ng ating Shanghai. Yan, ibabalot mamaya. Paborito to ng amo ko guys kasi nakaraan nag-request ko siyang gumawa ako nito. Lagi siya kasi bumibili ng curry pop. So ngayon, ito, pag nagluto ako nito guys, nagugustuhan niya. So ayan. Mainit na yung ating kawali. Lagyan natin ng tuwal. So dagdagan ko guys ng olive oil. Kasi ang mahal ng olive oil. Kaya hindi ako nilalagay ng marami.
Mainit na yan. Sige na natin ilagay ito. Nagyelo ng ating bawang. Lagay na natin itong ating kanin. Tapos, ilagay na rin natin guys ang ating gulay. Para isang gisahan na lang. So, medyo marami. Pero okay lang yan. Pwede naman natin itago ng sarap. At pag sunod na mga araw, pwede natin ito. Lagyan natin ang paminta guys. Wala akong nabiling paminta guys. Kunti lang po. Pero okay lang ito. Lagyan natin ng kunting asin kasi hindi matabang. At syempre, konting chicken essence. Maganda pati, ano ko guys, lagyan ng cheese. Kaya wala akong madaling cheese. So, ganyan na lang. Sunod na lang na magluto, maglalagay tayo. Charot. Mahal kasi ng cheese dito guys. Pwede na siya, malalasa naman. Pero matigas pa ang matigas pa guys ang ano, gulay. So patuloy natin yun guys. 5 minutes. So ayun nga guys, ito na yung ating ginisang gulay na may minced pork. So luto na siya, malambot na. Pwede na natin patayin. At syempre, hayaan lang muna natin yun guys para lumamig siya at mamaya ibalot natin. So, takpan ko lang siya guys kunti para hindi siya masyadong baka anuhan siya mamaya matuluan ng Manok natin guys, ang gagawin natin to is timplahan. So, bali guys, nahugasan ko to siya, nalinisan ko na, natanggalan ko na ng mga buhok-buhok dito sa kilikili, ganyan. So, tinanggal ko na yung mga taba-taba dito guys, so kasi maraming taba. Tapos, hiniwaan ko siya dito guys para pag kumatas siya, malalagyan ng lasa sa loob. So, tapos ito guys, natinanggalan ko na siya ng dumi dito kasi marami siyang buhok-buhok dito, balahibo. So, ngayon ang gagawin natin is, so, meron pa pala guys, saglit lang. Charot. Meron pa sa guys, kahit nalinisan ko na siya. Hindi bali konti lang naman. Kasi hindi mo siya makikita guys kasi ang pinong-pino ng mga balahibo niya. Kaya kailangan guys pag naglinis tayo ng manok, maliwanag at saka makitang-kita mo talaga yung mga dumi-dumi.
O, ayan, natanggal ko na siya, no, diba? So, ayan. Ang gagawin natin, ito, lagyan natin ng white paper. Wala tayong black paper crush. Ito lang, guys. And then, lagyan natin ng dark soy sauce. At saka, konting light soy sauce. Konti. So, i-ano lang natin to guys, i-marinate to siya ng overnight. Overnight ang marinate natin dito para masarap siya kinabukasan. So, kinabukasan ko pa naman ito lulutuin. And then, lagyan natin ng chicken granules. So, lagyan natin ng chicken granules sa loob para medyo may lasa. And then, itong asin. Lagyan natin kunti-kunti lang guys para mas-segregate yung lasa. Ay, magpantay yung lasa. So, ayan. Ayan. Lagyan sa loob para magkalasa. So, ayan, konti lang ang asin na nilagay natin dahil syempre ang tuyo na to guys, maalat din to. And then, of course, ilalagay na, ano natin muna to dito guys, ang ating mga palaman. Ano natin guys, ihalo dito muna guys, sa kanyang sabaw. Sa kanyang ano guys, ang tawag dito, sa kanyang sabaw, para magkalasa din. Tapos, ilagay natin sa loob. Lagay natin dito sa loob guys kasi ito ang magsisilbing pabango at pampalasa sa ating manok. So, ayan. Tapos, ilagay natin ang luya. Masarap siya guys. Nakaluto na ako nito noong Christmas. Kaya ko inulit ngayon guys kasi masarap siya. At saka mas maganda to guys compare sa baboy. Kasi yung baboy magkaka-high blood ka. Ito hindi. At saka mabilis lang sa lutuin, no? Lagay mo lang sa oven bukas. 30 minutes to 45 minutes luto na. So, ayan, ilagay natin itong bawang, sibuyas, at luya, at syempre yung ating lemongrass, ang ating tanglad. So, ayan siya guys, malaki na siya kasi may laman na sa loob. So, ngayon, ang gagawin ko guys is, ilalagay itong natira niya na sabaw. Ilalagay natin ito guys, sa loob. Ayan. So, ngayon guys, ilipat natin siya dito sa ating foil dahil ibabalot natin to siya guys. At bukas natin to i-lutuin. So, ayan, ilagay ko lang ito siya. Ibalot natin siya guys. So, dito ang sabaw niya guys, lumabas ulit. So, ibalik lang natin para ma-marinate siya ng gusto. Ayan. So, ibalot ko natin ng paper. So, ayan na siya guys. So, ilagay lang natin dito sa ating container. Para bukas, ready na siya ilagay sa oven. So, pagising ko bukas, palabasin ko to guys para mga 10 o'clock pwede na natin i-grill. Depende kung sa dinner or sa lunch natin lutuin. So, yun lang guys. Magluluto tayo ulit. Magbabalot na tayo ulit guys ng ng lumpia. By the way pala guys, ito yung ating soup ng amo natin. Luto na siya. Hindi ko na ipinakita guys kasi ilalagay mo lang lahat yung mga gulay na ihan sa pakuluan 1 hour na.
So, luto na to siya guys. So, pwede na natin itong patayin. Natimplahan ko rin naman yan. So, ngayon, ang gagawin natin, magbabalot tayo ng ating lumpia. So, ito na guys, yung ating, kunti lang naman pala guys, pag nakaano na. Ang ating, ano tawag dito? Ang ating ibabalot na ginawa nating lumpia. So, ito yung ating lumpiang wrapper. Maliit ang binili ko guys kasi pag malaki gugupitan ko rin. So now let's start. Kuha lang tayo ng tubig para ating pang ano. Kanina guys, ano na to siya guys, naka-defrost. Nilagay ko sa frozen. Ito, matigas. Pero okay lang siya, oh. Natanggal din naman. Ayan. So, maglalagay tayo dito ng isang peraso. So, dublihin ko siguro guys kasi minsan nababasa siya. Masisira. So, maglagay tayo ng isang kutsara. 1 teaspoon to siya guys. O, konti mo. So, maglalagay natin ganito. Para balance ang kalakihon niya. Balance ang kanyang size, guys. Kita ba? Kita niyo ba, guys? Ayan. O, diba? Balance siya ang kalaki. Ang size niya. So, lagay natin dito, guys. O, see? Kasyang-kasya sa guys, o. Ganyan. So, 2 peraso ang gamitin natin. Ayan. Tapos, isang buong kutsara. Paborito talaga ito ng amo ko guys. Tingnan yung mga occasion, ganito ang ginagawa. Pero dito guys sa kanila, limit lang kasi iba ang mga pagkain nila dito. Ako lang naman ang nagpauso nito dito sa kanila guys. Kaya tuwing Christmas ay tuwing ganito Christmas o New Year, ganyan nagre-request siyang magluto ako. Kahit hindi nga Christmas guys, sinatanong niya ako kung kailan ako daw magluluto. Kaya sabi ko, bigyan mo ako pang bili ng karne, ng minced pork, gagawan kita. So ayun. Nabigyan niya ako. Tapos, lulutuin ko. Kasi minsan nakakain siya guys ng 10 or 5 peraso. Ang tuwa na yun. Minsan, alam niyo ba, nag-aano pa siya guys, nagpapabili ng inumin. Kasi gustong-gusto niya yan lagay sa, alam niyo kung saan, ikainin kasabay ng pag-inom ng beer. Yan ang gusto niya. Diba? Yan ang ampo. Ewan bakit nagustuhan niya to guys. Meron naman siya lang ganito guys, pero ayaw niya. May nabibili rin naman na ginaganito guys. Kaya lang ayaw niya.
At saka ang mahal nun. 6 na piraso, nasa $3 something. Eh, ito may $3 ka na. Marami nang magagawa. Nasa 10 o 20 ka nang may magawa. Ayun, 6 na piraso lang. $3 something ang isang pack. Mas maganda pala guys talaga pag ganyan. Maganda pala pag ganyan talaga. Kasi medyo malaki-laki. Yung isang style na pagbalot. Na ganun kanina na ginawa ko. Ayan. Marami siyang malaki-laki siya at mahaba. Yung kaninang ginawa ko una is maliit. Hindi sila pantay. Hindi sila kasing size. So, ano muna tayo ulit. Kasi ubos na ang atin. So, sa 4 na piraso, may 8 wrapper na tayong nagamit. Diba guys, marami naman to. At saka, hindi naman namin makakain to lahat. Siya. Yan na. Ayan, tapos na tayong nagawa ng ating lumpia. So, bali guys, ang nagawa ko is 18 na piraso. So, 18 pirasong nagawa natin, pero yung pinakalas medyo maliit kasi wala nang nilalagay. So, ito na siya guys, isang ganito siya oh. So, kasyang-kasya na to sa amin guys. So, bali, magluluto lang ako dito ng 8 piraso. Tapos yung 10, iiwan ko para may maluto ako sa Wednesday, sa New Year's Day. So, bali ang 8, ipiprito ko lang guys pag sa dinner namin sa 31. So, kasi yung kakainin lang naman ng dalawa to is mag-4 na piraso siguro. Or, depende guys. Yung matira lang, yun lang ang kakainin ko kasi may pork to siya guys. So, mamantika. So, konti-konti lang kakain tayo dito. And then, ito din yung ating manok. Ito na siya guys, yung manok natin na ilagay ko na siya dito sa foil. Diba, napakita ko na kanina. So, i-marinate natin to overnight. Bukas ng tanghali or either sa gabi natin i-grill to. Depende guys, kasi baka bukas susundiin dito yung amo ko ng anak niya. So, kakain daw sila sa restaurant bukas. Then, after that, kung sa gabi sila kakain guys, magdi-dinner. So, baka sa tanghali ko to ipipreto ay i-grilled. So, yun. And then, ang dalawa ng ating menu. So, ito, grilled chicken at saka lumpiang prito. And then,
gagawa pa ako pala guys ng kutsinta at cinnamon roll. So yung kutsinta guys at cinnamon roll, bali yun yung panghimagas natin. At saka yung leche flan. So ngayon ang gagawin ko guys, gagawa tayo ng leche flan. Ito guys ang ating paglalagyan. Ito pakita ko sa inyo. So dito ko guys gagawin ang leche flan kasi steam naman. So dito ko na lang siya gagawin kasi isang buo to guys, pwede na to siya. So bali guys, ang dami ko naman guys. Bali ang gagawin ko is 5 perasong itlog lang, kalahating condensed milk at lalagyan ng ano tawag dito, kalimutan ko guys. Lalagyan natin ng fresh milk kasi wala tayong iba. So, bibili pa pala ako guys ng, gusto ko kasi may custard, may ano siya guys, may mamakakain daw na ano, yung puto, katulad sa puto flan, yung puto, nilalagyan ng leche flan. So, ganun ang gagawin ko, magbibili pa pala ako ng, anong tawag dun? Yung ginagawang hot cake, so yun ang ating bibilhin. At magagawa tayo ng leche flan. Tapos pag ipa-steam natin, ilalagay natin dito mixture na ano natin, hot cake. Tapos i-steam natin para masarap. Kasi may nakita ko sa Facebook guys, yun ang gagayahin ko kasi madali lang. At saka konti lang yung ingredients niya. So itong gagawin ko guys, isang ganito na. Kasya na to sa amin. Marami na nga to guys. Hindi ko naman papakainin na masyado yung amo kasi may sugar. Medyo beauty sila mamaya. Magtaas yung sugar nila, magpagalitan ako. So then, kutsinta, leche flan, cinnamon roll, at saka itong lumpia at saka chicken grilled. Tapos, ito ang gagawin ko bukas Ito yung lulutuin ko bukas. Pero yung mga ito guys, yung gagawin kong cinnamon roll, kutsinta at leche flan, hindi ko naman kakainin yan buo. Hindi naman namin kakainin isang araw lang yan. Siyempre, kunti-kunti lang hanggang sa maubos. At saka meron pa namang New Year's Day mismo. Sa New Year's Day lang, guys, ang lulutuin ko is pansit. Pansit, kasi paborito din ng amo ko, pansit bihon. So, alam nyo ba, pag nagluluto ako ng pansit bihon, guys, is hinihiwalay ko muna ang pansit. Inuuna ko manulutuin ang bihon, tsaka sunod ko ang pansit. Kasi, ang amo ko is hindi sila magkaparehong gusto. Yung babae guys is gusto niya bihon lang, puro lang bihon. Yung lalaki naman gusto niya lang puro lang pansit. So yun, ang isasawag ko chicken breast tsaka yung may hipon ako dun na maliliit. So yun ang gustong-gusto nila. And then yun sa New Year's Day yun, pagbalik na namin dito guys. And then sa gabi kasi guys, syempre hindi naman nila pwede kainin yun ang kinain nila sa tanghali na pansit. Kakain sila yan ng kanin at soup. So gagawa ako ng isang soup, isang vegetables at isang curry. So gagawa tayo ng curry. Or depende guys kung anong mauna. So yun. So, yun lang guys. So, hanggang dito na lang muli ang ating video. Abangan nyo na lang ang part 2 ng video na ito guys. Kasi gagawa ulit ng video para sa pangalawa. Dahil magluluto tayo ng cinnamon cake, cinnamon roll at saka kutsinta at leche flan. Wala pa, ngayon sana gagawa na ako ng leche flan. Hindi ako makagawa kasi wala tayong pancake. So, bibili tayo sa baba ng pancake. Meron doon $1 guys. So, okay na yun kahit 1 packet lang na maliit. Pwede na yun guys kasi kaysa bibili tayo ng malaki, hindi naman natin mauubos.